So, good morning, good morning, good morning mga boss, mga madam. So, ayan, andito na naman tayo sa ating concrete pond. So, ayan yung ating mga tilapia. Mga tilapia, kapag madaling araw, umaga, sabi nila, based sa aking mga napanood sa YouTube, yung mga eksperto, bumababa talaga yung oxygen level ng tubig kapag madaling araw, kapag malamig ang panahon. So ayan, naka sila sa itaas ng tubig. Ganyan, ganyan. Hindi nga lang makita siguro ng camera, pero sa personal, kitang-kita ko yung nakaibabaw sila. So guys, ayan, yung mga nakalutang-lutang dyan na mga kulay green na yan, kagaya nito, kung maglalagay kayo sa fish pan nyo ng ganyan, lalo na ngayon, mainit ang panahon, maaraw, sobrang bilis talaga nilang dumami guys. Hindi mo mapipigilan yung pagdami nila kapag hindi mo sila binabawasan. So ang ginagawa ko guys, araw-araw kong binabawasan yan sila. Araw-araw kong binabawasan yan para hindi mapuno. Kasi napapansin ko at base rin sa observation ko, dadalawang taon na rin tong aking concrete pond at gumagana naman siya ng maayos. Lagi naman siyang may lamang isda. Base sa experience ko, nakakasama sa isda yung mga sobrang ganyan, sobrang mga water plants sa kanila. Kasi hindi na sila makahinga sa itaas kapag napuno na tong pond. So gaya ng sabi ko, kapag merong ganito yung fish pond nyo at napapansin yung madami, na bawasan nyo para makahinga naman sila. So subukan natin magpakain guys sa kanila kung kakain ba sila. Pinapakain ko guys yung floater. So ayan. So ayan, kumakain naman pala sila. Saka guys, ma-advise ko lang sa inyo, kapag nagpakain kayo ng isda nyo gaya nitong tilapia at ayaw nilang kumain, di maganda yung nila, di maganda yung nararamdaman nila. Lalo na kapag matirik na yung araw, mataas na yung araw, mainit na, tapos pinakain nyo sila at ayaw nilang kumain, nako. Kapag concrete tank, mag water change na kayo kasi may diferensya talaga sa tubig, may problema diyan. Kaya paghagis mo ng patoka, pagkahagis mo ganyan, ayaw nilang kumain at mataas na yung araw, mainit na. Aba, kabahan ka na, magpalit ka na kagad ng tubig para hindi sila mamatay. At isa din sa mga senyales na na may problema sa tubig is yung may mga namamatay na 3, 4, mga ganyan. Pag nakikita nyo may nakalutang sa umaga na mga ilang piraso at patay, yan, may problema din tayo ng tubig dyan. So bigyan din natin yung mga isda natin dito sa baba. Yan, binigyan ko na yung mga fry natin ng molly dyan. Bagyan din natin yung mga hito fry natin dito. Yan. So, nagpa-practice pa talaga ako sa hito. Sa hito naman. Sa hito naman, marunong na ako magpapisa. Ang problema ko lang sa hito, wala akong hatchery na maayos. Kaya hindi ko ma-manage ng maayos yung mga fry. Yan, may mga swordtail tayo dyan. Yan. Ayan. So yung mga balon mollies natin dito, marami na. Marami na tayong breeders dyan. Siguro mga nasa 100 pieces na yan. Yan, pinaghalo-halo ko na yung mga strain dyan. Dito naman sa likod. Kaya yung mga tilapia natin guys. So,
Yan. Medyo may mga malalaki na rin. May 1 buwan na sila, 2 buwan na nga yata to. Hindi ko man kasi inaano, hindi ko naman tinatandaan talaga kung kailan ko sila hinulog. Tinatansya ko lang kung ilang buwan na sila. Ang ina ang inaalala ko lang kung anong buwan sila hinulog, pero yung date na eksaktong date na kailan ko sila nilagay, hindi ko na matandaan. Ito naman kasi guys, sa concrete pond, lalo na yung tangke natin is iisa. So hindi talaga natin to magiging source ng pagkakakitaan dahil iisa lang yung ating concrete pond. Kapag nag-harvest tayo 6 months, so 6 months lang saka lang tayo kikita. Pagdating ng 6 months, dapat siguro mga 6 or mahigit pa yung ating pond para buwan-buwan tayong kumikita, di ba? Pero tayo is isa lang yung pond natin, no? Tiis-tiis muna tayo dahil hindi naman ganun kadali magpagawa ng concrete pond dahil may gastos din to. So dito tayo. Guys, may mga molly pa tayo dyan at may mga danyos. Hindi makita yung molly kasi mga black molly yung nandito. At yung mga nandito, mga black molly din yan. Mga breeder size. Ito yung mga matatagal ko ng mga breeder. Ito yung malakas ng mga itlog. Doon. So yung mga ano natin guys, yung mga ornamental fish natin dyan, pasilip-silip lang kasi dito tayo magpo-focus sa ating mga tilapia. Yan. So yan, kumain na sila, medyo dumami yung nakaitaas. So ibig sabihin niya may laman yung tiyan nila at nahihirapan silang huminga. So hagisan ulit natin ng patuka. Hindi naman na yan dahil mainit na. Hindi na sila dyan mahihirapan. Kasi isa din sa nagbibigay ng oxygen yung ating araw. Yung init ng panahon. Hindi naman talaga yung totally sobrang init dahil tama-tama lang. Ayan guys. May mga pwedeng pang-ihaw na tayo dyan. Di ba? Lakas nilang kumain kahit maaga pa. Importante guys, kapag naka-concrete pond kayo, isa pa dagdag ko, dapat meron kayong oxygen o naka-flowing yung nyo, tubig nyo. Dapat yung tubig nyo is gumagalaw kahit papaano. So dito na, hanggang dito na muna guys yung ating video. Sana na-enjoy kayo at may napulot kayong aral sa aking video. Guys, so may mga malalaki na, mapupula na yung buntot. So sa susunod na mga buwan, pwede na tayong makaihaw nito. Kahit ngayon pwede natin maihaw yung medyo malalaki na. Pwede na tayong mag-ihaw dyan.